pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at tunog ng trompeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na sumisigaw. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natira ay titipunin sa alapa kasama mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa iyong pag-uwi. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakaganda. Kaya nga, palakasin ninyo yung loob ng bawat isa sa pamagitan ng mga salita nito. Kaya tayo nagpapaalala para kung dumating na sa atin na ang Panginoon sa sa'yo bumalik, hindi tayo matutulad sa mga tao na kayo ng pag-asa. Sila mag-aalit ng pag-asa, wala nang pagpapalitan ng mga kalalagayan. Kung ito ay nasa kalalagayan ay pinag-ahihirap na ito ka na o nasa kalalagayan na sa ng Panginoon, andun ka. Pero kailangan nating patuloy na maging seryoso sa lahat ng ginagawa. Hindi tayo dapat magpapabaya sa ating buhay ng buhay. Hindi tayo ay naasasama sa ito. Kaya napakahalaga pa rin ang ating buhay ng may kalinisan, na mayroong buhay tayo ng may katotohanan sa ating buhay Kristiyan. Maliwanag dito na sabi niya Apostol Pablo, mga kapatid, nais namin malaman ng mga katotohanan tungkol sa namatay na kapag hindi kayo dalang mga tulad ng mga tao ng pag-asa. Kasi alam natin, hindi lang magdadalang mga kayo. Hindi talagang yung mga tao naman yun, mga namatay na, sila yung kagdadalang mga kayo. Nalulungkot, hindi na nalulungkot, hindi naghihirap at lurusan. At tulad ng mga tao ng pag-asa. Dahil naniniwala tayo kung siya sa sinamatay, at tuloy na buhay, at naniniwala din tayo bubuhayin ng Diyos upang kasama kay Jesus ang lahat ng mga kabatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang tinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayo mga nabubuhay pa at natitira hanggang sa pagparito ng Panginoon na hindi mauna sa mga mamatay. Sa araw na yun ay naririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhay muna. Katapos tayo ng mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay kung salubungin ng Panginoon sa ipapawid. Sa gayon, ang kapapiliin natin sa mga kailangan sa paalala dito ng Apostol Pablo. Kaya nga, palakasin ninyo ang Lord ng bawat isa sa pamamagitan ng sa mga salita. Nag-aalala ako doon sa mga tao. Nag-aalala ako sa mga tao. Papabayaan ang mga tao. Parang ibaliwalaan yung pagiging buhay Kristiyano. Na parang ganun lang kasimple yan. Mayang, ganun lang simple yan. Ikaw walang bahala ang mga gawain. Ikaw walang bahala. Nakikita ko sa iba, talagang hindi kaya mahalaga ng araw ng Panginoon. Mga gawain. Kapag talaga hindi tayo bumuhay, nakakalaga hindi sino yung dadalhin ng Diyos ko sa kanyang pagbabalik. Kahit tayo makapagbuhay sa kalooban ng Panginoon, tayo makakasama na. Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, yung naalala natin na diba yung nag-grab sa Facebook, pakita natin kahit nasa church, pinaiwan. At kaya ng mamanga, nagtataka ng tao nasa kami na makasama. Nagtataka nasa ng makasama, at doon saka sila tatanong, saka sila mag-isip, saka sila sisisi na sana ako nga, saka sila natatawag dito, saka sila magbabalik sa bibigay na yung pagkakataon sa marami
maraming beses sa mga Kristiyano. Hindi sinasabi sa walang bahala sa lahat ng gawa ng Diyos. At tingnan natin. Ito yung pinakamasaya sa Diyos sa buong isang isa. Ako, pinanalugan. Kung hindi pa ako nangalugan ng mga isa sa sasalubo sa kanila. Isa tayo sa patuloy. Dapat tayo talagang kung may nakakalaya pa ang mga nila sa atin lahat. Kasi kapag nakalaya ka, na nahugat mo itong mga bagay na nagkakadalawin dahil para hindi mo mamahalin ng isang bata. Kaya na tayo, pinapagalahan na tayo ng pagkakas ng propeta. Sabi ko sa ibabala na sa araw na yun ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng propeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit at nasumisigaw ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang bubuhay mo. Nagkataas na mo ng mga buhay pa na natitira ay titipunin sa lapag kasama ng mga ginawa ito ang salubungan ng Diyos sa iyong pagpagin. Sa gayon, nakakapiling natin siya. Kaya mga palakasan tayo, wakala na alam niyo ba na may pananagutan tayo sa isa't isa? Pananagutan tayo. So, huwag natin ipagwalang bahala yung kusina. Ay, bahala siya. Alam na naman niya ang kaligtasan eh. Tama ba? Hindi natin siya ito papaubaya sa sasabihin. Bahala siya, malaki na siya eh. Alam na niya ang tao. Hindi, maalalahan na natin sila. Tulungan natin siya. So, naalala ko sa namin kapag kung isa ganun kalagay yung tulad natin. Hindi yan na. Paano ko bahagi sa buhay natin kung may iwan. So kaya nga kayo, tayong lahat malaki ang bahagi natin sa pinag-iwan. Makita talaga at pinag-aaral natin. Pagkukuha, parang paalaman natin. Masarap na alam mo na ikaw ay kabilang sa makakasama. Kabilang na kaya nga sabi ng Bible, alam sinabi, tulungan natin, build up one another, love one another. So, hindi ito yung pinag-aaral namin, hindi ito biro-biro ba nakaalam tapos pwede Lord na parang di ba sabi sa Hebrew chapter 6 ay nakalasag ka ng pag-ibig ng Diyos, tama ba? Nakaranas ka ng pag-ibig ng Diyos ang Espiritu sa iyo, naranasan mo na napasaya na ang Espiritu Santo. Di ba sabi ko sa Hebrew chapter 6 naranasan mo ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritu Santo. Malinaw sinabi doon na yung araw na yon, sabi doon ay yung pagkakataon na binigay sa iyo, hindi ko sinutala at pinagwalang ng Lord kapag sa akin. Kaya nga ako nagtataka, sabi ko, Lord, tulungan mo kami na baka tingnan niyo ako ha, pag naging memory, siguraduhin niyo na po kami talaga. Baka hindi po kami. Ang salitang bunuhin sa pag-aaral natin, pagkaunawa natin, yung sabihin ko, na tayo ay mag-isip. Kapag ikaw ay tinawag na anak na lahat ng manalig, ito mong tayo sa kanyang pinigyan ng karapatan. Yung mga anak na Diyos tayo, kapag pinag-iwala natin, galuhan ka na, hindi na rin hindi na natin kasi tapos na. At ikaw ay tinawag na at pinigyan ng karapatan magiging anak ka na, pero bang anak ng Diyos nagpapatuloy? Sa kasalanan, hindi. Wala na, tapos na. At kaya nga sasabihin niya sa Romans chapter 6, ay kabilang ikaw ay kabilang sa na pamagpatay ka na sa kasalanan.
wala na kapangyarihan. Ang problema ay hindi natin mapaniwalaan. Hindi natin mapaniwalaan. Parang ganun lang, ganun lang ba kasimple, ganun ba kadali natin ang sinasabi mo naging ka. At pagkatapos noon, Lord, bakit naging ako, alam mo ko, pero hindi ka nagbuhay ng malinis, hindi ka nagbuhay ng magulo. Kundi hindi na kasi yung katuwiran at tabanan. So sabi doon, sabi sa Hebreo, ganun bang sabi doon, muli mong ipinamok ng Diyos. Ano nasa mo ngayon? Pag-ibig, Espiritu Santo, nasa iyo. Pinarasya natin yung nahingin na pangketa. Pero ang mabalita sa Diyos sa ano, pinagsayin na ito. Kung paano kung buong mundo na ang buong mundo sa kakabigis, sa kakabagtataunan, sa kakabigis, babalik. Ngayon pa lang, dahil kasi magtulog ng propeta yun na yung hudya, uli na, para ngayon pa lang, bigyan mo na buhay. Maglilitod ka na. Maglilitod ka na. Bibigay mo rin lang ang buhay mo. Bibigay mo lang ang buhay mo. Tama ba? Oo, ito na ang buhay mo. Seryosohin mo na talaga. Yan. Totoong pangako. Totoong. Kung nakakalungkot doon, yung mga kapatid natin sa pananampalataya, hindi ko alam kung sila ay asawa sa buhay. Ano yun? Ano bilang basa? Di ba minamatay na tayo ng mga kapatid sa pananampalataya? Tama ba? Hindi sigurado sila. Pero rin sila binakal. Bakit ko naman nasabing doon hindi sigurado? Kasi hindi sila nabuhay talaga. Ayos sa nakaupan ng Diyos. Hindi nila, na-miss nila ang buhay na isang Kristiyano. Sa totoo lang, kapag naintindihan natin, ang kahulugan ng isang problema, dapat ka mag-enjoy. Dapat masaya ka sa pagiging isang Kristiyano. Hindi ang Kristiyano ay isang pabigat na nahihirapan ka na bubuhay. Doon dapat, kapag ikaw naglilingkod ka, masaya ka. Masaya ka na ginait. Lagi kang puno dapat ng excitement na gawin lagi ang kalooban ng Panginoon. Ganun ang mga Kristiyano. Puno ka ng excitement na gawin ito. Dahil alam mo na, pagdating ng Panginoon, ikaw na. Sabi naman doon sa huling chapter ng mga ngaral, sabi naman tayo, magsusuli tayo sa Panginoon. Masama ka ito, ay dito, gugustuhin pa natin masama. Ay gawin na natin yung tama. Para yung pagsusulit natin na, may karangalan ka talaga. Doon mo mararanasan na, bibihisa ka na, puting-puting yun. At higit sa lahat, sabi doon, nandito rin sa mga ngaral, bibigyan ka ng pangalan, bagong pangalan, ikaw lang mga nakakaalam. Surprise! Di ba sasabihin mo, what a surprise? Surprise dahil ikaw lang. Hindi alam natin yun hindi ko, kahit magkasama. Hindi ko alam. Siya lang ang nakakalam, may bibigyan niya sa kanya. Siya rin, hindi na niya alam. Ikaw din, ganun. Nabibigyan ka ng pangalan. At higit sa lahat nila, Bradigo, suara bahasa Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, hallelujah.
Yes, sana. Yes, yes. Yes, Jesus. Yes. Yes, Warabasha. Yes, yes. Yes, Jesus. Power, Lord. Salamat po, Panginoon. Power, Lord. Salamat po. Iingatan niyo po ang buhay bawat Regeneration process. Iingatan niyo po ang mga hanap buhay namin. Iingatan niyo po ang mga negosyo sa Iingatan niyo po mga relasyon namin sa bawat. Iingatan niyo po ang membro Jesus our Purpose. Yes, Work of this Warabasha. church community. Sa ilalim nito, nagdagat Lord, maraming salamat. Yung divine protection namin ay nasa atin na. Buhay nasa atin. Ito lang, pinabalik sa iyo.